Alam ko nagustuhan niyo yung paggawa natin ng lasagna. Kaya naman ngayong araw na ito ay papadaliin natin yung paggawa ng lasagna para lahat syempre ay makagawa at ito ay mas tipid version. Gamit ang non-stick pan, ayan, nilagay ko na rito directly yung ating giniling at mga pampalasa. Saglit lang natin ito iluto at nilagay ko na rito yung ating garlic, bawang, bay leaves at lutuin lang natin ito hanggang sa mag-toast. Kapag marami lumabas sa mantika, tanggalin natin at kapag nakikita na natin ito talagang toast na, ay ilagay na natin yung ating spaghetti sauce. Isang 900 grams at isa namang 150 grams. Ang eksaktong measurement nito ay makikita dito sa ating screen. Next, ilagay na natin dito yung tubig, mga pampalasa pa. Ngayon guys, kailangan natin hinaan yung ating apoy to medium-low heat at kailangan lang natin ito i-simmer na mga 30 minutes na walang takip. Bakit? Kasi i-concentrate natin yung sauce para mas malinamnam pa, papalaputin natin. Next, para naman sa lasagna sheet, niluto ko lang ito for 10 minutes na kumukulo na yung ating tubig at huwag kalimutan na ito halu-haluin para maiwas ito dikit. Alam ko hindi madaling maluto talaga ng lasagna sheets pero right after natin itong hanguin ay kailangan nalagyan natin ito agad-agad ng olive oil. At kahit na mainit pa ito ay pinagtyagaan ko talaga na paghiwa-hiwalayin ito. Kasi kapag hindi natin ito ginawa ay magdidikit-dikit at the same time yung ibang part ng lasagna sheets ay hindi pa luto. Fun part ay nalagyan lang ako dito ng mga 2 to 3 tablespoon ng sauce. Huwag ilagay lahat para kapag ito nirorolyo yung excess na sauce nito ay mapupunta naman sa pinakadulo. Ang tawag nga dito ay lasagna roll-ups. Yung classic na lasagna kasi ang dami-dami talaga na i-intimidate doon. Pero sa totoo lang kung effort ang pag-uusapan, halos magkaparehas din naman. Pero kung pag-uusapan natin yung tipid version, ay pwede nyo naman din pagtipidin yung version ng classic. Depende na yan kung galagay pa kayo ng maraming gulay or mga sauce. Yung ating measurement dito guys saktong-sakto na talaga. Pati yung lalagyanan na ginamit natin dito, gumamit ako dito ng 2.2 liter at ng isang maliit na 1.5 liter na pan. May natitira pa akong konting sauce dito kaya nilagay ko na ito sa dalawa. Next, yung ating bechamel sauce naman o yung ating white sauce. Sa classic lasagna, salita natin nililayer yung ating bechamel sauce at yung ating red sauce. Pero dito ay sa top lang natin ito gagawin. Medium heat ay tanawin na natin dito yung ating butter. Again, yung exact measurement nito ay nakikita nyo sa ating screen. Pwede kayo gumamit dito ng cornstarch or all-purpose flour at nalagay ko na rito yung ating full cream evaporated milk. Magde-level up nga ang lasa ng inyong bechamel kapag itong klase full cream evaporated milk ang inyong ginamit. Nga pala, dinoble ko yung amount ng ating bechamel pero don't worry, lahat na naka-mention dito sa list ng ating ingredients ay kompleto na. Sinimmer ko ito ng mga 5 minutes at directly ko na ito nilagay dito sa ating dalawang pan. Since sa karamihan naman talaga sa atin ay wala tayong oven kaya I decided na hindi na gumamit ng oven. Spread lang muna natin itong ating bechamel sauce at nalagay ako dito ng ating mozzarella cheese. Ngayon guys, medyo may pagka-pricey talaga ito compare sa cheddar cheese na nabibili natin sa palengke. Pwede naman din yung inyong gamitin. Itong sa stage na to ay pwede na to ihain or pwede nyo naman din gumamit ng torch para matusta yung pinaka-cheese natin. At talaga guys, proven na kapag medyo toasted yung ating cheese sa ibabaw ay talaga namang napakasarap. May nutty flavor, additional flavor. Napakasarap talaga. Grabe. At ang nagustuhan ko talaga dito sa lasagna roll-ups, individually served. Talaga namang ang sarap. Nakaka-enjoy siyang kainin. Kada isang roll ay tamang-tama na para sa akin. Pero yung mga anak ninyo at yung anak ko, naku, kayang-kaya ubusin isang upuan, 3 pirasong ganito. At syempre, alam ko nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. Kung na-enjoy nyo ang panonood dito sa ating paggawa ng lasagna roll-ups, please do comment, like, and share this video. At sa mga hindi pa nagpa-follow dito sa ating page, please do click the follow button. At syempre, kung meron pa kayo request, iba pa mga pasta recipe, please do comment sa comment box section. Bye!